magsisimula na po ang search and retrieval operations sa Gumuhong Gusali sa Angeles, Pampanga. 16 pa ang nawawala mula sa pagguho. Live mula sa Pampanga, nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Brian, ano na ang susunod na hakbang ng mga otoridad dyan? Angela, walang ikinasang search and rescue operation sa buong magdamag dito sa Gumuhong Siyam na palapag na gusali sa Barangay Balibago, Angeles City sa Pampanga. Mag-aalas 8:30 kagabi nang ihinto ang rescue operations. Ito raw ang naging pasya ng Incident Command Center dahil wala na raw signs of life mula sa guho. Base sa assessment gamit ang life detection device. Magta-transition na raw sila sa search and retrieval operations o yung pag-recover sa mga labi ng mga biktima. Sa ngayon, 16 pa rin ang nawawala sa pagguho ng gusali. Sisimulan na rin ang clearing operations para maialis ang mga debris mula sa guho. Samantala, isang aso ang nasagip kahapon mula sa guho. Biglang nakita ng mga rescuer ang aso na palabas mula sa mga bumagsak na debris. Nasa maayos na kalagayan na ang aso na nasa ilalim na ng pangangalaga ng City Veterinary Office. Naglaan naman ng tent para sa mga pamilyang naghihintay sa kanilang mga nawawalang kaanak. Dismayado ang ilan sa kanila dahil wala raw aktibong nakikipag-usap sa kanila para magbigay ng updates. Tulad na lang ni Bernadette na umaasang buhay pa rin ang kanyang kapatid na si Ferdinand na construction worker sa Gumuhong Gusali. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Isang araw, wala. Di po sila kumusang mag-inform. Ang dami-dami nilang tao dyan. Ang daming utak gumagana, walang nagawa. Lumalabas yung mga matataas dyan pag may camera, tapos iba yung sasabihin. Angela, sinusubukan pa namin makapanayam yung ilan pa sa mga kaanak ng mga biktima nandito. Pero kanina ay pinigilan na tayo ng mga pulis at maging ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na makalapit doon sa kanilang tent o yung designated waiting area nila. Sa mga oras na ito ay naka-standby na yung iba't ibang government agencies na magtutulong-tulong para sa sagawang retrieval operations. Pero sa mga oras na ito ay wala pa tayong nakikitang anumang movement mula doon sa ground zero. Nakaready na rin yung mga heavy equipment na gagamitin para sa clearing operations para maialis yung mga debris. Yan muna ang latest, Andrea at Angela. Sa ngayon ba, Brian, meron na tayong statement mula doon sa may-ari ng building? Angela, sa mga oras na ito ay wala pa rin tayo nakukuhang anumang statement sa may-ari ng building at ang alam natin sa kanya ay siya ay wala dito ngayon sa Pilipinas. Angela. Brian, na-address ba yung mga kasi di ba yung mga blueprints daw hindi pa daw nakikita kasi nga doon nga nagkaroon daw ng kakulangan. Yung may mga, kumbaga, it was flawed that will happen yung pag-construct. Ultimo yung mga safety net, wala daw. Kahit yung mga ibang engineer na nag-inspect, sabi yung safety daw ng mga construction worker. Anong tugon dyan ng mga otoridad? Andre, sa ngayon, ang sabi ng local government unit ng Angeles City, Pampanga ay iimbestigahan nila yung allegedly nga ay mga paglabag at kakulangan nitong contractor at maging nung may-ari ng building. Pero sa ngayon, wala pa tayong concrete information about that at siguro mamaya-maya magsasagawa nga ng press conference ang LGU at kasama yung BFP mamayang 9 a.m. para magbigay pa ng mga karagdagang detalye. Andre. Maraming salamat, Brian Castillo. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.